Simula nang maitatag noong 2018, nagtuloy-tuloy na ang pagkilala sa academic excellence ng Kolehiyo de Muntinlupa ng pamahalaang lungsod ng Muntinlupa City. Patunay nito ang paglobo ng 100% ng bilang ng enrollees ng kolehiyo simula noong 2022. Pati ang kanilang employability rate ay umaabot sa 77% hanggang 100%. Nangangahulugan ito na agad nagkakaroon ng trabaho ang lahat ng kanilang graduates. We made sure na kompleto yung ating mga kagamitan para sa instruction materials ng mga bata. So, CHED also navigates and monitors us in terms of that para yung quality of education, instruction ay tama. So, para maging tama, kailangan kompleto ang ating mga ginagamit na mga equipment. Hindi matatawaran ang buhos ng suporta ng pamahalang lungsod sa kolehiyo dahil daan-daang milyong piso ang ginagastos para lamang sa mga modernong kagamitan at pasilidad. Kaya full support din tayo no, kung anong kakailanganin ng kolehiyo, equipping its laboratories, modernizing it, dahil ang gusto nating ma-match yung pangangailangan ng industriya. Gusto namin maging main provider ng mga industries na nandito sa Muntinlupa lalo na, pero even sa ibang lugar no, kung saan kailangan ng mga engineers and architects. Binibigyan natin ng full support para tumaas ang quality of education dito. In fact, magtatayo rin nga kami ng Building 3 na kasunod na to yung pinondohan natin this year. Para makapag-expand tayo na mabuti, particularly yung mga laboratories. Sa paglipas ng sandaling panahon at dahil na rin sa totoong pagbuhos ng suporta ng pamahalang lungsod, nakilala ang Kolehiyo de Muntinlupa dahil halos lahat ng kanilang graduates na nagte-take ng board exams ay pumapasa. Bata pa tong Kolehiyo de Muntinlupa. It's in about its 8th or 9th year no, in existence. Pero nakikita namin yung potential niya na maging isang tanyag na paaralan ng pang-engineering at architecture. In fact, yung mga resulta ng board exams ng mga graduates dito, maganda ang outcome. No? Like itong nakaraang board exam ng mechanical engineering, 100% ng mga nag-take ng exam mula sa CDM ay pumasa. And we've been having that accomplishment these past years. Nabigyan ako ng pagkakataon na masilip ang mga laboratorio ng kolehiyo. Tunay na kamamangha ang kanilang mga ganitong pasilidad dahil sa mga makabago at modernong kagamitan. At maaaring mabibilang lang sa Pilipinas ang mga paaralan na may libreng pagkain at inumin para sa kanilang mga estudyante tuwing araw ng pasok. Sa Kolehiyo de Muntinlupa, walang estudyante na mag-aaral na kumakalaman sikmura dahil sa kanilang student pantry. So we know na yung demand sa kanila physically would be, it can be too much. So at times, they would need some replenishment. So to give help sa mga students namin, this is currently running for about 2 or 3 years na, and we have been maintaining it. And for days, we replenish it. Ang lahat ng mga pangangailangan ng mga estudyante ay binibigay ng pamahalang lungsod, kasama na ang allowances sa high achievers. Well, iba-ibang mga allowances, meron naman talaga binibigay na educational assistance. Tapos meron ding ibang mga activities na nag-allocate din ng allowances for them. So gusto natin kasi balance din sila, no? Hindi lang purely engineering and architecture but even in the arts, mag-excel sila. Para well-rounded person sila. At dahil world-class din ang binibigay na edukasyon, maraming beses na nakipagtagisan ang kanilang mga estudyante sa international competitions. May mga sinasalihan na mga events ang kolehiyo, lalo na yung gaya ng sa robotics events. Nakakapagpadala tayo abroad ng mga participants mula sa Kolehiyo de Muntinlupa. At hindi lang sila nagpa-participate, they even place in those competitions. Kaya well-motivated ang mga estudyante kasi nakikita naman nila support ng ating pamahalaan and it gives good results. Punong-puno sila ng suporta sa aming lahat, including sa aming mayor, sa aming congressman, sa lahat ng bumubuo ng city council, lahat. At pagdating naman sa school, lahat, including the college council, ang mga faculty namin, ang aking lahat ng heads ng aking
departments. Lahat kami nakafocus sa mga bata. Kasi yun ang tinitingnan namin eh. Doon magbabase kung gaano kami ka-effective as academician, lahat kami. Including lahat ng positions na nandito sa school. Hinihikayat ni Mayor Rupi ang mga estudyante ng kolehiyo na magkaroon ng pangako ng positibong pagbabago para sa bansa, para sa lungsod, at para sa kanilang sarili. Ako si Janice Cosio, nag-uulat para sa Inquirer.net.